Isa tayo ngayon. Palapakan natin po ang ating Diyos upang ipakita natin sa Kanya ang ating kagalakan. We're very happy as well being here and share with you the ministry of healing. Nandito po kami upang ibahagi sa inyo yung regalo ng Diyos sa akin bilang pare. Na ibinigay ko itong gift na ito when I was very young. I was 16 years old nung ako po ay nagkaroon ng gift. Hindi pa ako pare, hindi pa ako seminarista. Nung una, problema po ako, I don't know how to share this. Hindi ko po alam kung paano gagamitin itong regalong ito ng pagpapagaling na ibinigay sa akin ng Diyos. Nag-umpisa po ito nung nakakita po ako ng isang lumpo na ayon sa Kanya ay 40 taon nang hindi nakakalakad. Ako po ay nag-graduate pa lang ng high school. So, pinag-pray over ko po ito. Pinasalan ko ng Ama namin, ang Panginoong Maria, luwalhati, dahil yun lamang ang dasal na alam ko. Pagkatapos ko pong idasal ito pong paralyze ng 40 taon, naglakad po ang lumpo. Amen. Pero hindi yun po ang umpisa ng aming ministry. Dahil ako po ay natakot at mahina ang loob ko at itinanggi ko, I cannot accept that I have this gift. So, dumaan ang panahon, ako po ay naging engineer. I became a chemical engineer and I worked as an engineer for 5 years. Nag-abroad po ako, tumira po ako sa ibang bansa. Doon po ako nag-aaral. At to make the story short, na-ordain po ako medyo matanda na. I was already 35 nang ako'y na-ordain. Magsisiyam na taon na. So, mag-working na po ako next week. Nung ako po ay o-ordinan, kinausap ko ako ng aking spiritual director sa Canada at sinabi sa akin na itong regalo ito ng Diyos ay hindi para sa akin. Ito po ay para sa mga tao. Yung pong salitang yun ang nag-convince sa akin na gamitin ko itong regalo ito ng Diyos. So, nung ako po ay nag-umpisa ng mag-visa, na-assign po ako sa Toronto, Canada, doon po namalas muli ang regalo ito ng Diyos. Yung aking pong taong ipinag-pray, yung mga bulag, nakakakita, yung bingin, nakakarinig, yung lumpo, nakakalakad, yung mga pipi, nakakapagsalita. Lahat po na ginawa ni Jesus noong panahon yun sa Biblia ay nangyayari ulit kahit saan po ako pumunta. Pero hindi po ako yun. Instrument lang ako ng Diyos. Hindi po ako makakapagpagaling. Kahapon, nandun po kami sa Antipolo, marami po doon may cyst. May bukol, may goiter, may bingi, malabo ang mata, may lumpo. Mga nakalakad po yung lumpo, yung mga may goiter na wala. At yan din po ang mangyayari sa lugar ninyo sa umaga ito. Ito po ay nangyayari dahil mahal kayo ng Diyos. Kaya po ako pinapunta niya rito ay para sa hirap ng ating buhay, nawawala na tayo ng pag-asa. Hindi ka na nga makabili ng wala ka na ng pambili ng gamot, magkakasakit ka pa. Ano na lang ang mangyayari sa atin? Manghihina ang ating loob. Hindi tayo makakatulog, problema tayo. But ngayong araw na to, pinadala po ako ng Diyos upang madama ninyong lahat
na ang bawat isa dito ay mahalaga sa Kanya. Ang bawat isa po na nandito ngayon ay pinaparito ng Diyos upang makatanggap ng kagalingan. Hindi lamang sa katawan, kung hindi sa inyong kaluluwa, dahil alam niya na ang karamihan dito nanghihina na ang loob. Ang iba dito, halos umiiyak na lang sa gabi. Nanghihina ang dibdib. Namumroblema. Pero sa araw na ito, mga kapatid, ang ating Diyos ay pinadala ako dito upang ipaalaala sa inyong lahat na mahal niya kayo at kayo ay tatanggap ng pagpapala galing sa Kanya sa umagang ito. Ang pinakamahalagang pagpapala ating matatanggap ay walang iba kung hindi si Jesus sa mesa. Gusto rin malaman ng Diyos, malaman ninyong lahat na tuwing kayong sisimba, ay siya ay nandito. Kadalasan nga lang, minsan nagiging mechanical ang ating pagsimba. Kadalasan, minsan, tinatamad tayo magsimba. Hindi po tayo nakakapag-concentrate. At kadalasan tayo po ay inaantok sa misa. Pero sa umagang ito, ramdam na ramdam ko kayo lahat gustong makinig. Sa umagang ito, kayong lahat gustong maramdaman ang Diyos. Yung mga taong gustong gumaling, gagaling lamang kayo kung ang Diyos sa umagang ito ay mararamdaman ninyo sa inyong buhay. Kung maririnig nyo ang Kanyang mensahe. Ano ba ang mensahe niya? Ang mensahe po niya ay ito. Tanggalin ninyo ang galit sa inyong dibdib. Dibayan ninyo ang inyong pananampalataya. Huwag kayong bibitaw dahil ang bawat isa dito ay mahal ng Diyos. Gusto po ng Diyos tanggalin ninyo yung inyong hinanakit sa inyong puso. Yung paghihiganti. At ang ating Diyos ay umaasa na sana ito na ang simula ng inyong panibagong buhay. Na kayo ay mag-umpisa ng mag-isip ng tama. Huwag na po kayong laging nakasigaw. Huwag po lagi kayong nagmumura. Yung mga lalaki naman ay huwag laging nag-iinom, naglalasing. Ay yung mga babae naman ay huwag laging nag-chichismis. Bawal ang chismosa sa langit. Ang gusto po ng Diyos, mabuhay tayo ng masaya. Naaawa po siya sa atin. Dahil karamihan sa atin, hindi nagiging masaya ang buhay. Bakit ba hindi nagiging masaya ang buhay ng tao sa mundong ating ginagalawan? Maraming problema. Saan ba nanggaling ang problema? Sa kasalanan. Kaya nga po sa araw na ito, sa umagang ito, sana maramdaman nyo rin ang pagpapatawad ng Diyos. Huwag nyo pong sisihin ang inyong mga sarili. Patawarin ninyo po ang inyong sarili at patawarin nyo rin ang mga nagkasala sa inyo. At pag ginawa niyo yan, mga kapatid, ang ating Diyos, ibigyan kayo ng gantimpala. Ano ang gantimpala ibibigay niya sa atin? Yung kapayapaan ng puso. Yung luluwag ang inyong dibdib. Yung inyong madilim na pag-iisip ay magliliwanag. Yung inyong mga hinanakit, mawawala in an instant. Tatanggalin ng Diyos yung tinatawag na panibugho, jealousy, inggit. Tatanggalin ng Diyos yung tinatawag na insecurity. Karamihan po sa atin, may tinatawag na insecurity. Ano ba yung insecurity? Yung kung wala tayong kaligayahan. Lagi tayong mapaghanap. Lagi po tayong naninisi ng iba.
Hindi po tayo masaya pagka ang iba ay masaya. Lagi po tayong nagagalit. Mga kapatid, ibinigay na sa atin ng Diyos lahat eh. God gave us everything in order for us to be happy. And yet, we are not using it. Hindi po natin ginagamit. So, ang Diyos po sa umagang ito, umaasa sa atin na sana ito na ang panibagong panimula, the new beginning of your new life with the Lord. Pwede po ba yun? Taas dito ang gustong bumalik sa mga may sakit nila. Taas. Yan. Baba ang kamay. Kung gusto niyo pong bumalik, kailangan po tayong magdasal. Total, nandito na rin lang naman po tayo sa simbahan. Ito po, umagang ito, ay ilalaan natin sa pagdadasal. Magdadasal tayo na nanggaling sa ating puso. Karamihan po kasi sa atin, hindi nagdadasal. Hindi naglalaan ng oras sa Diyos. Pipiliin pa natin ang manood ng television, pipiliin pa natin ang makipagkwentuhan, binibigyan natin yan ng oras. Kung binibigyan natin ng oras para mapakain ng ating katawan, kumakain tayo 3-4 na beses isang araw. Nangangailangan din ang ating spiritual na buhay ng pagkain. At yan ay ang pagdadasal. Kung ang tao po hindi nagdadasal, nangihina ang kanyang buhay spiritual, nangihina ang kanyang pananampalataya, kaya po naaaburido sa buhay. Nagkakaroon po ng tinatawag na self-pity, bumababa pagtingin sa sarili. Kung gusto nyo talagang gumaling, unang-una na dapat nyo maramdaman sa umagang ito ay ito. Kailangan mong maramdaman na ikaw ay mahal ng Diyos. You need to feel that you are loved by God. Kung hindi nyo mararamdaman na mahal kayo ng Diyos, imposible kayong gumaling. Why it is impossible for you to be healed if you never experience that God loves you? Because the very love of God heals. Ang pagmamahal ng Diyos ang nagpapagaling sa tao. Kung hindi mo mararamdaman na mahal ka ng Diyos, imposible po kayong gumaling. So sa umagang ito, sa mga naka-attend ng misa ito, yun ang una nating gagawin. Kailangan din natin malaman na mahalaga tayo bilang tao. Imposible po tayong gumaling kung hindi natin mararamdaman na tayo ay mahalaga. That we are important and special before the Lord. Kailangan mong maramdaman mahalaga ka. Karamihan po sa ating sugatan, mababa ang pagtingin sa sarili, winasak ang ating pagkatao. Yung mga tao inaasahan natin na magmamahal sa atin, yung mga magulang natin, sinisigawan tayo. Sinasabihan tayo ng tanga, sinasabihan tayo ng walang silbi, sinasabihan tayo ng tamad, sinasabihan tayo ng pangit. Naniwala naman tayo. At yun po ang umasa sa ating pagkatao. Yung mga taong dapat pinagkatiwalaan natin, natutulog sa atin, sila po ang sumira ng ating tiwala. Sa ngayon, umagang ito, bubuuin natin ang muli. Ang Diyos lamang ang makakapagpabalik ng tinatawag na pagkabuo ng ating pagkatao. Kailangan yung tiwala ay gumaling. Yun ang sabi kanina sa misa, na binhing bumagsak sa isang lupa na mataba. Tayo pong lahat ay kailangan sa halamanan ng Panginoon lumago. Ibig sabihin, sa salita ng Diyos, ito lamang po ang ating paniniwalaan. Noong po ako'y lumalaki, ganyan din po ako. Nagkaroon din ako ng tinatawag na insecurity, mahiyain. Kasi po,
Lagi po akong tinatawanan. So, nung ako po'y graduate ng high school, ako po'y hiyang-hiya na magsuot ng tinatawag na magandang damit. Sabi ko, kailangan ng sasakyan bago ako pumasok. Nasa harapan ng aming bahay. Pero, napagaling po yan ng Diyos. Paano hindi gumaling? Noong ako ay nagbasa ng Biblia. At sa Biblia, nasusulat dito sa Isaiah ang sinasabi, "You are precious in my eyes. You are special to me, and I love you." Simula po noon, nagbago ang aking pagtingin sa aking sarili. Doon po nag-umpisa ang aking panibagong buhay. At doon po ako nag-umpisa maging masaya. Pwede naman pala na tayo ay magbago ang pagtingin sa ating sarili. Lahat ng negative na ating naririnig tungkol sa ating sarili, galing sa ibang tao, mali po yun. Lahat ng tao na ginawa ng Diyos ay mabuti, maganda, may pakinabang. Mahalaga. So kung ang tingin mo sa sarili ay walang kwenta, pangit, walang pakinabang, walang halaga, hindi po yan galing sa Diyos. Yan po ay galing sa demonyo. Kaya po pagka pinaniwalaan nyo ang demonyo, kayo ay kampon ng demonyo. Ang paniniwalaan po natin ay ang Diyos dahil po tayo ay mga anak ng Diyos. At ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin? Tayo ay may silbi, tayo ay mahalaga, tayo ay importante, tayo ay may kakayahan na gumawa ng kahit anong bagay, tayo lamang ay mananalangin. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Sinasabi ko po yan dahil yan ang totoo tungkol sa atin. Sinasabi ko po yan sa inyo kasi kung hindi ko isasaksak yan sa inyong mga isipan, hindi po kayo makakatanggap na kagalingan galing sa Diyos. Because this healing is a spiritual healing coming from God. And in order for us to have an access to this healing coming from God, we need to remove all the misconception coming from the outside that doesn't come from God at all, na pinaniwalaan naman natin. At dahil dito, naging miserable ang ating buhay. Dahil dito, hanggang sa sandaling ito, napakarami pa rin nating galit, paghihiganti. Hindi tayo sumaya-saya kahit anong gawin natin. Hindi tayo lumigaya, tapos magkakasakit ka pa. But this morning, sa ngayong umaga ito, babaguhin ng Diyos ang ating pananaw sa ating buhay. Makakatanggap tayo ng pagpapala, luluwag ang ating dibdib, magliliwanag ang ating pag-iisip sapagkat ito ang gustong mangyari ng Diyos sa inyong lahat sa umagang ito. Amen. Dito po papasok yung tinatawag na communion. Now we are ready. Handa na tayong tumanggap kay Jesus. At masasabi nyo ay ito, ang sarap palang mabuhay kasama si Kristo. Noon po, akala ko, nagkamali ako sa aking ginawa. Dahil ako po isa ng successful na engineer. Tapos nagpari pa. Akala ko po noon, isang foolishness, isang kalukuhan ang pagpapari. Dahil, biro mo, nalilipot na ako noon ng iba't ibang bansa. Malaki ang aking sweldo. May bahay, may magandang trabaho, tapos nagpare. Pero dito ko po natutunayan na mali.
ang paglilingkod sa Diyos ang magbibigay lamang ng kaganapan sa ating buhay. So mga kapatid, sa mga nakikinig dito ngayon, may pag-asa pa po ang ating buhay. Mahal kayong lahat ng Diyos at sa umagang ito, tatanggap kayo ng kagalingan. Mawawala ang inyong mga sakit sa katawan, lilinaw ang inyong mata, matatanggal ang mga bukol, yung mga cancer, at higit sa lahat, mapapalapit kayo sa Diyos. Ito po ang umpisa ng inyong pagbabalik sa simbahan, na sa pag-alis ko, pagbalik nyo sa simbahan, hindi po kayo yung tinatamad na makinig. Hindi po kayo yung nagmamadali na umalis sa simbahan. Simula ngayon, dito sa simbahan ito, patuloy yung mararamdaman ang pagmamahal, ang awa, at pagpapagaling ng Diyos. Amen. Inaasahan po ng Diyos na sa mula sa araw na ito, ginamit lamang ang inyong karamdaman. Alam niyo, minsan ang Diyos gumagamit ng paraan para tayo mapabalik sa Kanya. Ang karamdaman ninyo ay ginamit lamang ng Diyos upang kayo'y mapalapit sa Kanya. Dahil noon, wala kayong oras. Kung hindi po kayo nagkasakit, wala po kayo sa umagang ito dito. Ay dahil kayo may sakit, dahil hindi kayo nagsisimpa-simpa, ang aga-aga nyo pang pumunta dito. Kaya masaya at masaya ang Diyos at kayo ay nandito sa umagang ito. Amen. Ginamit naman ng Diyos ang inyong mga sakit dahil kahit kayo walang sakit, kung malayo naman kayo sa Kanya, miserable ang inyong buhay. Yan, may nagkasakit kayo. Ang aga-aga nyo pumunta. Gusto nasa unahan. Kung noon, gusto nyo lagi nasa unahan, ngayon na, pumulas pa kayo ng madaling araw. Tama po ba? Ang iba sa inyo'y uhaw na, ang iba sa inyo'y gutom na, pero ang uhaw at gutom na yan ay papalitan niya ng pagmamahal at pagpapagaling galing sa Diyos sa umagang ito. Sana po kayong mananawang manampalataya sa Diyos. Our God is alive. Buhay po siya. Nag-iisip pa lang kayong pumunta dito, alam niya na at may nakahanda na siyang biyaya para sa isa't isa. So ngayong umaga, tayo po ay magdadasal. Magdadasal tayo mula sa puso. At ramdaman ninyo ang bawat salitang magagaling mismo sa inyong mga labi, sa inyong mga bibig. So close your eyes and open your hands. Pumigil kayo at ibukas niyo ang inyong mga palad at tayo lahat ay nananalangin. Please pray after me. Mapagpalang Ama, salamat sa umagang ito at binigyan mo ako ng pagkakataon na marinig ang inyong salita. Salamat po at nagkaroon ako ng pagkakataon na magbagong buhay. Napakarami ko pong sakit. Matagal na panahon
kasalanan. Sa napakatagal na panahon na hindi ako nanalangin. Sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat ako. At binigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Dahil malungkot po ang aking buhay. Marami po akong galit. Maraming problema. Hindi ko po alam kung kanino ko hingi ng tulong. Pero sa umagang ito, naniniwala po ako na ako ay gagaling sa aking mga karamdaman. At kayo po ang kasagutan sa aking mga problema. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. At mula ngayon, ako po ay magbabagong buhay na. Magdadasal po ako araw-araw. At ako po ay magsisimba tuwing linggo. Pinangangako ko na ako ay maglilingkod sa iyo habang ako'y nabubuhay. Pagalingin mo po ang lahat kong sakit sa katawan mula ulo hanggang paa. Salamat po, O Diyos. At nararamdaman ko at nalaman muli na ako ay mahalaga sa iyo. Ako ay mahal mo at pinatawad mo sa mga kasalanan aking